Nitong mga nakaraang araw, ang dami kong gustong gawin, dami kong vlogs, ang dami kong mga hindi na i-edit kasi sobrang heavy talaga ng pakiramdam ko. As in, iyak lang ako ng iyak. Dahil nga dito sa nangyari sa isang player, hindi isa, actually dalawa, pero mas malaki yung impact sa akin itong Rene. Before it happened kasi, last November, naiyak na naman ako. May isa akong auntie sa side ng tatay ko na nawala. As in, kapitbahay namin yun. Growing up, sila talaga yung close neighbor namin. Pero yung mga maliit pa ako, ganon. And then, may times na before ako matulog, naisip ko yung mga memories kasama yung sila bilang kapitbahay namin. Tapos binablock ko yun sa mind ko kasi ayokong mag-reminisce kasi na homesick ako, as in ayokong magiging malungkot. And then nung nilibing siya 2 days before ng libing niya, right after 2 days lang pala, namatay ulit yung isa kong auntie. Yun naman ay yung sa side ng nanay ko. Naiyak na ako talaga. Sa side naman ng nanay ko yun, yung husband nun, namatay naman siya like siguro wala pang 2 years. Yung uncle ko, yun talaga yung half brother ng nanay ko. Itong mag-asawa nito, sila yung kumupkup sa akin nung pumunta kami ng Manila. Hindi kami, yung mga kuya ko every time na lumuluwas, pero nung first time ko talagang pumunta para maghanap ng work, silang mag-asawa talaga yung kumupkup sa akin. Parang nagiging Rene din ako sa once upon a time. Ang hirap mag voice over, nanginginig yung boses ko, emotional pa rin talaga ako. Siguro 2 weeks na akong ganito pala kahirap. Kahirap pag malungkot. So hindi ko talaga in-expect yun na mawala kagad sila kasi malakas pa naman yung auntie ko. Last vacation ko last year, okay pa naman siya. Nagulat na lang ako. Yun nga, pagkalibing ng auntie ko sa side ng tatay ko, 2 days after that, sumunod naman siya. So parang hindi na tanggap ng isip ko na ganun lang kabilis na nawala siya. Kasi wala akong banding masyado nung pag-uwi ko last time kasi nga nagkasakit ako. Pero talagang hinabol ko yun before ako bumalik. A day before that, pumunta ako, nagdala pa ako ng bilo-bilo, ganyan. And then, sila din yung mag-asawang nagpahiram sa nanay ko ng pang-pocket money ko papunta dito sa abroad. Kasi by that time, ang hirap talaga makahanap ng mapag-utangan. At hindi yun maliit na amount. Nung time na yun, 2009, 10,000 yun eh. Tapos, ayun na nga, hindi ko talaga in-entertain yung emotion ko kasi ayokong magiging malungkot talaga that time. At that moment pa, kasi season pa ng gardening, nililibang ko, as in busy ako sa mga gardening, baking, kung ano-ano yung mga pinagagawa ko, hindi ko lang ma-entertain yung thoughts ko na ganon. And then etong June naman, yung lola ko naman sa side ng nanay ko, yun ay kapatid ng lolo ko baga, ganon. Yun yung parang pinakalas na lola ko na close ko talaga. And dalawang tao lang kasi yung nautangan ng nanay ko before ako nag-abroad. Yun yung lola ko na yun, na inilibing nitong June 6 lang. And then, alam ko naman na mahina na siya, pero hindi ko in-expect na ganun siya mawala lang. Kasi itong pag-uwi ko last time, hindi ko siya na-visit dahil nagkasakit ako ng 2 weeks. In that period of vacation, alam ko kasi senior na siya, vulnerable na siya sa sakit. May lagnat ako nun, inuubo. Hanggang pagbalik ko, inuubo talaga ako. So, nagwo-worry ako na baka kuha siya ng virus sa akin. Parang ganun iniisip ko kasi nga vulnerable siya, senior na siya. So, the entire time, sabi ko, sige, pagka malakas pa si Lola, pag uwi ko, babawi ako. Pero every time na nagbabakasyon talaga ako, pagkadating ko, that following day, bibisitahin ko na yan siya. Overnight, magpapahinga lang ako. As in, siya yung unang-unang pinupuntahan ko palagi. Pasalubong, pangangamusta, ganyan. Etong last year, hindi talaga kasi nga natatakot ako sa karamdaman na meron ako nung time na yun. At saka, mahina nga kasi na yung resistensya ng lola.
So itong June 6, nilibing siya, nanghingi pa yung pinsan ko, pamangkin ko sa pinsan ng kung may photos daw ba kami. Nung sinend ko yun sa kanya, sabi ko ayokong i-play kasi ayoko rin mag-flashback din yung mga moments, ganun. Sabi ko na homesick ako, mag-isa ako sa room, wala akong makausap. Iba yung feeling kasi ng pag nag-hit talaga yung sobrang lungkot. Wala, mga pusa lang yung kasama ko. So hindi ko talaga yun in-entertain by that time. Hindi ko tinignan yung mga videos namin. At yun na nga, 2 days later ng libing niya, eto namang Rene na may sudden death nitong player. Eto naman, so hindi ko pa na-process yung emosyon ko sa mga nakaraang, yung pag-grief ko. Talagang hindi ko yun in-entertain. Yung parang ini-skip ko every time na nalulungkot ako. Ayokong entertainin yung sa utak ko, yung emosyon ko. Basta maibaling ko lang sa ibang bagay. So, ganun. Busy ako yan, mga vlogging ko or mga kung ano na yung na-discover ko sa social media. Until, eto nga, sobrang lakas ng hindi ko na siya maneneglect. I mean, hindi ko na mai-ignore yung feeling ko. Itong namatay na batang to. Kasi, grabe yung pakiramdam ng bilang batang Rene din ako nung pumunta ng Manila talaga. Ganun din katayog yung pangarap ko. For my family, ganyan. Hala, nakakaiyak. Ang hirap naman ito. Kasi nga ako ay nagiging, doon yung pinagkaiba lang talaga namin. Nung nag-separate na kasi yung nanay at tatay ko. Parang nagiging technically single mom yung nanay ko. At binuhay ako ng single mom. So, talagang nakipagsapalaran din ako sa Manila without any expectation kung ano yung aking magiging kapalaran, something ganyan. As in, ang hirap i-navigate yung buhay ng hindi mo alam kung saan ka magsimula, kung paano ka magsimula. Wala kasi akong work pagdating sa Manila, as in, pumunta lang talaga ako. Tapos yun nga, yung auntie ko, yung mag-asawa na yun yung kumupkup sa akin. And then may isa pa akong auntie sa Zambales, yung mag-asawa naman. Hanggang sa, yun na, nakahanap ako ng trabaho. Tapos, hindi rin talaga madali. Alam nyo kasi sa Manila, pagkagaling ka sa probinsya, ang dami mo talagang ma-experience na hindi mo, in your wild dreams, hindi mo ma-expect na mangyayari yung mga ganun. Iba kasi yung environment sa Manila talaga. So, kung hindi talaga malakas ang loob mo, hindi matibay ang prinsipyo mo, talagang mapapariwara ka. It's just that, siguro talaga, hinubog lang talaga ako ng experience ko nga at guided talaga ako ni Lord. So, parang hinayang na hinayang ako dito sa batang to. Kasi parang, yung pangarap niyang yun, yung tayog ng pangarap niyang yun, hindi niya natupad. Suddenly, hindi naman sa hindi natupad, biglang naglaho. Alam niyo yun? So, parang grabe yung laban talaga ng batang to para sa pangarap niya. Pasensya na kayo sa boses ko, nanginginig talaga kasi mas mataas yung emotion ko pa rin. Kaya ayoko mag-edit ng mga vlogs nitong nakaraang araw. So, eto nga, i-share ko lang yung experience ko. Ilan lang sa mga experience ko, yung mga hardships ko din talaga nung baguhan pa ako sa Manila. Nung nakahanap na ako ng work, hindi kasi talaga madali sa Manila kapag alam mo yung baguhan ka. Meron kasi yan dyan mga superiority or mga trippings, ganyan. Meron ako itong sa work ng, ang hirap. For the longest time, hindi ko to masyadong sinishare kasi nga, yung mga taong involved dito is blood related din sa akin, ano. So, parang ayoko silang sirain. Doon napatawad ko naman sila kasi sila talaga yung nagiging reason. Yun yung pinakaunang way ni Lord na parang pinaka-biggest or hardest challenge sa akin para maialis ako sa lugar na yun. Kasi meron siyang better opportunity na ibibigay sa akin. So, ito ay, ang hirap. Hirap pa rin. Nag-work ako sa isang grocery by that time. Kasamahan ko din yung mga pinsan ko, ganyan. And then, Diyos ko, one day, yung boss ko, kinausap ako kasi gawin akong secretary ng wife niya. Parang doon na nagsimula yung inggit.
ano yun eh, sa isang insurance. Actually, friend kami, Lotte. Friend kami dito sa Facebook. Di ko lang alam sa pag napanood niya to. Sobrang bait kasi nung boss ko na yon. And then, di ko alam, may pinagawa yung wife niya sa akin na parang siguro natuwa siya doon sa mga filing of receipt and all. Pasensya na kayo, parang malabo talaga tong voice over ko kasi sobrang taas pa rin talaga ng emosyon ko. So, ito na nga, kinausap ako ng masinsinan ng boss ko regarding doon. So, ako naman ay excited, talagang parang nalaganap na doon sa trabaho namin na, oy, magiging secretary ka na ni ate, ganyan. Doon nga, ay social-social pa yun kasi sa Makati. Sabi nga ng cook namin noon, dahil magiging ano ka na, sosyalin ka na, ganun pa siya. Meron pa naman ako excitement nun kasi wow, may imagination talaga ako na magsusuot ng mga ganito, ganyan. Kasi bilang secretary, di ba, parang mga corporate suit. Nagtitingin-tingin na ako nun, ganun ako ka-excited. Until na-notice ko na yung mga kasamahan ko, nandun ko na ramdaman yung before pa naman nun, meron na talaga akong na-notice yung mga inggit-inggit, yung mga paninira. Kahit ano-ano na nga lang sinasabi sa nanay ko eh, na kesyo daw kinalaban ko yung boss ko, ganyan-ganyan, na hindi naman kami nag-away. Nagustuhan nga ako ng wife niya na ano, gawing secretary. Ewan ko kung ano mga paninirang sinasabi dun sa nanay na nasasaktan din yung nanay. Ayoko na lang i-detalye yung buong kwento kasi gusto ko pa rin silang i-protect for the sake of, alam mo, yung relatives pa rin kami. Ang daming kwento kaso ayoko nang i-detalye yun kasi ayoko naman masira sila. Pero thankful na kasi ako for now sa nangyaring yun. Yun talaga yung ano, way ni Lord. Kumbaga sila talaga yung nagiging instrument. Gagamitin kasi din talaga yung mga bad people para ibigay ni Lord sa'yo yung blessings. It's up to you how you look at it. Na parang that moment talaga masasabi mong negative yung situation. Pero ma-realize mo na lang talaga na redirection pala yun, protection niya. Kaya yun sila yung nagiging reason kasi one day after all ng mga nangyari, dami kasi nangyari, hindi ko na i-detalye, sabi ng boss ko, kasi katiwala na talaga ako ng boss ko doon kahit wala yung boss namin. Itong pinsan ko pala ay umuwi, pagbalik may kapalit na ako, hindi ko alam. Tapos kinausap ako ng boss ko na ayun na nga, ng masinsinan na nasira daw yung tiwala niya, ganyan-ganyan. Di ko kasi alam kung ano mga paninirang ginawa nila. Kaya yun yung mahirap sa Manila. Yung mahirap doon, yung hindi pa iba sa akin yung gumawa nun. So yun, umalis ako sa work na yun nang walang-wala talaga. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, saan ako mag-a-apply ng trabaho. Iyak lang ako ng iyak nun. Kasi hindi ko pa naman talaga kabisado yung buong Manila. Hindi kahit sumakay ng MRT, yung mga LRT, hindi ko alam, mga FX. Yun, hindi ko talaga yun alam. Pero thankful ako kasi yun yung way na makaalis ako doon sa trabaho na yun at makapasok naman sa SM. Doon na nag-start yung journey ko kasi yun na pala yung pinaka first stepping stone ko para makapag-abroad ako. Kasi yun talaga yung basis ng company ko na na-applyan dito sa abroad, yung may experience sa SM. Ang haba nitong kwento ko, ang dami kong gustong i-share pero for now, ito lang talaga muna. Kaya lang naman ako nag-edit nito kasi talagang iba yung impact sa akin nitong pagkamatay ni Rene. Kasi, ewan ko, parang somehow, merong hindi sa ano yung lungkot, laki ng hinayang ko sa batang to. Parang may namatay na parte, di ko alam kung anong, hindi ko ma-explain nung nangyari yun. Kasi gusto ko yung makita ng family niya na nandun na siya sa, alam mo yung rurok ng tagumpay. Iba kasi yung tunay na sumusuporta sa'yo. Like yung lola ko na namatay. Yung video niya, iba yung ngiti sa mata niya talaga nung bumalik na ako na di ko namang sinasabing super successful ako. Pero ang layo ko na ng batang ako noon sa ngayon. Kaya nga nung nakikita ko yung video na yan, iba yung emotion ko tapos itong sa nangyari. Kasi yung ngiti ng mata niya, iba yung ngiti ng taong tunay na sumusuporta sa'yo, yung totoong nagmamahal sa'yo at talagang gustong-gusto na makarating ka sa gusto mong marating. Kaya doon ako nanghihinayang kay Rene na hindi nakita na yung part na yon. Nandun na siya Tapos biglang nawala. Pero on the brighter side of that, tinitignan ko talaga na ang galing ni Lord, no? Kahit ganun pa yung pain ng sudden death niya,
meron talaga siyang lesson. Ang daming lesson, ang daming message na yung pagkamatay niya. Pero isa sa mga message na nakukuha ko dito is based din kung bakit ako nakakonect sa kanya, kahit ano pang hadlang ng tao, sa biyayang ipagkaloob ni Lord, basta yung faith mo ay nandun sa kanya, magiging faithful ka lang, walang makakahadlang sa biyayang yun. Tignan nyo naman, kahit namatay na siya, di ba, buhos na buhos pa rin yung biyaya na natatanggap ng family niya. Do hindi talaga mapapalitan ng kahit anong material na bagay yung buhay niya, walang katumbas yun. Pero grabe yung blessings. Yun yung pinapangarap niya. Napaka-selfless niya kasing tao. Yun, doon ako nakaka-connect. Yung sobrang inuuna niya yung mga kapatid niya, magulang niya. Kaya tignan nyo yung blessings. Hindi natigil. Bumuhos yung blessings. Kahit mamatay ka, yung blessings ni Lord, kung talagang naka-reserve na yun, nakalaan na yun sa'yo, ibibigay niya yun. Kahit ano pang humadlang dyan, kahit sino pang mga devil na humadlang on your way, talagang ibubuhos niya yun. Talagang walang makakapigil sa God's grace. Yun talaga yung message ng nangyari na to sa kanya. Kaya yun lang talaga yung parang nagpapakalma sa emosyon ko. Yung part ng utak ko na yan na parang yun yung purpose niya dito sa mundo. Kasi nakikita ni Lord kung gaano kabusilak ng puso niya. At nakikita niya yung future na hindi nakakabuti sa kanya. Hindi niya deserve. So yun talaga yung parang brighter side na naisip ko, though it's very painful talaga, sobrang sakit nung way kung paano siya nawala, sobrang heavy, as in, Diyos ko, ang hirap talaga i-process ng emosyon ko for now, pero si Lord lang talaga yung perfect judge para maintindihan kung ano yung purpose na bakit nangyari yun.